Hindi initsapwera ng Moro National Liberation Front o MNLF maging ang founding chairman nitong si Nur Miswari sa usaping pangkapayapaan. Yan ang pinanindigan ng Government Peace Panel. Katunayan, dumalo pa nga raw si Miswari sa serya ng high-level meetings para repasuhin ang 1996 Peace Agreement. Pero reklamo ng tagapagsalita ni Miswari, bakit papasok ang gobyerno sa panibagong peace agreement sa MILF, gayong hindi pa maliwanag kung natupad nga ang usapan sa MNLF. Live mula sa Quezon City, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, dagdag dyan ay naniniwala ang gobyerno na hindi madidiskaril na nangyayaring gulo sa Zamboanga yung usapang pangkapayapaan ng ating gobyerno sa Moro Islamic Liberation Front o MILF na nagsimula na sa Kuala Lumpur sa Malaysia kahapon. Behavior on the table should be looked at. What will make Miswari happy? Ito ang tanong ni Presidential Peace Advisor na Peace Process Secretary Ging Deles sa harap ng paglusob ng mga miyembro ng Moro National Liberation Front o MNLF na kaalyado ni MNLF Chairman Nur Miswari sa Zamboanga City. Ang gobyerno bumalik na sa usapang pangkapayapaan sa Moro Islamic Liberation Front o MILF sa Kuala Lumpur, Malaysia. Pinaplansya na ang dalawang huling annexes ng Bangsamoro Framework Agreement. Sa interview ni Miswari sa State of the Nation with Jessica Soho, sa mismong araw na pinirmahan ang framework agreement sa pagitan ng gobyerno at MILF ng isang taon, pakiramdam ni Miswari tila nabaliwala ang kanyang mga nagawa para sa pagsusulong ng kapayapaan sa Mindanao. We're able to bring peace to Mindanao, but when they said failed experiment because they were just trying to rationalize their plan to introduce a new kind of... Ito rin ang sabi ng tagapagsalita ni Miswari na makausap namin siya sa telepono. Kasi ito, namamangka sa dalawang ilog tong ating Pilipinas. Okay. Hindi pa nga niya natapos yung isa. Pinasukan niya yung isa at ganun, binalikan niya yung at sinabi na tapos na. Ang sabi ni Fontanilla, may mga napagkasunduan sa ilalim ng 1996 Peace Agreement sa MNLF na hindi pa natutupad ng gobyerno. Bakit daw papasok sa isa na namang peace agreement sa MILF naman? Hindi kami naiinggit, hindi kami na yung mga balita na naiinggit kami na they were forgotten, no. We are just feeling a party in the agreement na hindi pa tapos ito. Apo, mayroon pong pending issue. Yun mang isa na lang yung sa about wealth sharing at iba pa ng mga items tulad ng provisional government at yung application ng plebiscite. Pero paliwanag ni Deles, hindi raw nila ibinabasura ang 1996 Final Peace Agreement sa MNLF. What will be replaced is the current armed government for something that I think if you look at the features establishes more assurance of fiscal autonomy. Sa katunayan, kabahagi nga raw si Miswari sa mga serye ng mga high-level meetings para repasuhin kung natupad ang mga nakasaad sa 1996 Peace Agreement. At hindi rin daw sila nagkulang sa pagkonsulta kay Miswari at sa MNLF habang nasa proseso sila ng pakikipag-usap sa MILF. Pag meron na tayo Peace Agreement, are we going to abandon the 96 or they can coexist? No, in fact, the framework agreement builds on 1996 and it brings it forward. Hindi raw nila minimenos ang kontribusyon ni Miswari para sa kapakanan ng Bangsamoro. No one can dispute his place as the founding chair of, as the father of the Bangsamoro struggle. Si MILF Vice Chair for Political Affairs Gadzali Jaafar na nagsasabi kay Miswari kung ano man ang mapagkasundoan ng MILF at gobyerno ay hindi lamang para sa MILF kundi para sa buong Bangsamoro. Ginigit nila na ito dapat ang siyang ma-implement yung MNLF 1996 Peace Agreement. Final Peace Agreement. Opo. At ngunit katulad na ipapaliwanag ko sana, hindi naman walang basis yung feeling nila Brad at Nur Miswari na naiiwan sila sapagkat yung proposed Bangsamoro Basic Law, meron dyan provision patungkol sa electoral processes. Kung nandyan na yung Bangsamoro government, ang mga mamumunong mga leaders sa Bangsamoro government ay democratically elected, ano? Pagsisiguro ni Deles sa pakikipag-usap nilang ito sa MILF, marami na silang natutunan sa karanasan ng 1996 Peace Agreement sa MNLF. Sa framework agreement, the last step is an exit agreement.
Yung 96 wala niya. Yung 1996 wala nun. The exit agreement will say both that the commitments have been done. Jessica, yung schedule ng GPH-MILF talk sa Malaysia ay hanggang September 19 at umaasa sila na bago matapos yun ay mapipirmahan na yung dalawang nalalabing annexes ng Framework Agreement on the Bangsamoro. Jessica? Okay, one question lang, Joseph. Sinasabi ng gobyerno nila, Secretary Deles, na hindi nila initsapwera o binalewala itong MNLF despite the recent signing with or the peace agreement with the MILF. But how can they refute the feelings of Miswari and the MNLF? Kasi I remember nga, we guested Miswari immediately after the signing in Malacanang. And dun pa lang, nagpahayag na siya ng sama ng loob. How can you debate with someone's feelings, di ba? Well, exactly, Jessica, no? Pero ang sinasabi ng peace panel natin, ng presidential peace advisor natin, is that medyo baka misplaced yung feelings nitong si Chairman Miswari because he has been consulted. In fact, ang sinasabi ni Secretary Deles ay nung sa Transition Commission ay inimbitahan itong sila Miswari na mag-nominate ng kanilang mga tauhan, no? Para mabumuo ng Transition Commission. Yung Transition Commission will form the basic law that will rule the Bangsamoro eventually, no? So parang may mga imbitasyon at talagang even the MILF and the GPH talagang nasa kanilang isipan, no, na bago sila magsimula doon sa bagong peace talks ay dapat i-consider yung feelings ng MNLF and yung contribution ng MNLF. They have acknowledged the contribution of the MNLF in that case, Jessica. Okay, ang question lang is whether Miswari and the MNLF and his faction now feel the same way. Kasi nga, sinasabi nila feeling nila outside sila of everything with regards to peace efforts. How can they refute that now? But I suppose the only anong tawag ba doon, the final Of course. the final test siguro doon kung if they ask themselves na if they did everything, 'di ba? Kasi ganyan naman sa peace negotiations you go the extra mile para kung hindi pa rin mag-succeed yon, hindi mo sisisihin yung sarili mo. If that's what the government or sina Secretary Deles is saying, then maybe ganun na nga, hanggang ganun na nga lang yon. They did everything naman na wala silang masasabi the way they excuse me, the way they reached out to Chairman Miswari. Correct, Jessica. Okay, let's give perspective, no? Ang gustong mangyari ngayon doon sa nangyayaring peace agreement sa MILF, although this is a different group, ang sinasabi ni Secretary Deles is it has the same intention. Ano yon? Kung gusto ng ating mga kababayang Muslim sa Mindanao, sa Bangsamoro land, ay kanilang self-governance, yun yung tinatrabaho doon sa MILF peace talks. Ibig sabihin, ang pinag-uusapan dito ay bibigyan ng kapangyarihan na i-equip yung ating mga kababayan doon for a political structure, no, na sila yung mamumuno ng kanilang sariling over their own natural resources. We've seen yung sharing national resources at maliwanag doon yung magiging hatian ng Bangsamoro at hindi lang per se may MILF. So, ang binibigay ng MILF peace talks ngayon, kung matapos yung annexes, ay yung mekanismo para sa ating mga kababayan para magawa nila yung ininais nila na self-governance considering yung kanilang kultura at yung kanilang history, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong.